Nako, nakakakilabot ito. May namumuo pong malalim na pagkadismaya mula po sa Armed Forces o sa Sandatan Lakas ayon po kay Pinky. No, dito siyempre, magdadaw tayo kasi si Pinky nagsalita eh. Pero itong mamang ito, itong kalagayan ito, dalawa lang ang ating hinala. Dalawa lang, totoo o hindi. Di ba? Pero dito nga po, kasabay. Kasabay niyan, pagkadismaya, hindi ako may sabi niyan, baka sabihin niyo ako may sabi niyan. Si Pinky po may sabi niyan, binabalita ko lang po sa inyo. At dito rin po, kasabay niya, sa pag-post po ng ilang mga vlogger. At ang sabi, breaking news, si Banat Bay din po to, isang malaking religion naghahanda na sa revolusyon, may question mark, di ba? Ano yun? Breaking news, isang malaking religion naghahanda na sa isang revolusyon, may question mark, no? O hindi sa akin to ha, kay Banat Bay to, ha? Binabalita ko rin sa inyo, no? Dito ay marami po nagko-comment dito at talaga nagsasabi na may malaking rally at kasabay po niyan yung AFP. Hindi natin alam. Ayoko magbigay ng komentar. Ayoko magbigay ng mas malalim na komentaryo. Yeah? Kasi ito, sabihin natin na mababaw lang muna. Mababaw lang natin. Pag-usapan mo natin ito kay Pinky. Sige. Si Pinky, alam naman natin na maraming impormasyon yan. Nakaraan, ang impormasyon na about sa mga may blue ribbon, mag-iimpo yan ang kuwari, may co-op daw, may kutitang mangyayari, may ganyan. Totoo naman yung kalahati sa kanya. Siguro, sa mga sinabi niya, mapagkakatiwala natin ng mga 70% para naman totoo. At yung iba hindi naman totoohan, hinala lang niya siguro yun. At dito, para tayo maniniwala ng kaunti. Di ba? O, pakinggan natin ha. Hindi natin alam kung taktika niya to. O sinasabi niya lang to para dirty tactics, para kunwari nadidismaya yung armed forces, para may patibong na naman silang ilalatag para sa blue ribbon, o maraming pautot, na? O ito, Ping nagbabala na may namumuo. Umanong malalim na pagkadismaya ng armed forces, AFP yan. Batay sa impormasyon na tanggap namin, bagamat hindi pa ganap na beripikado at paunang datos palama, ang antas ng pagkadismaya sa loob ng Sandatan Lakas ay umabot na hanggang sa mga batalyon at regional levels. Ay, matindi to. Matindi to. Umabot na hanggang sa may regional level. Di ba? Sa from top to baba. Di ba? Umabot na. Ay, hindi maganda to. Kung totoo man ito, ha? Tapos, mababalitaan kasabay na malaking rally. Ayoko muna magkomento. Hanggang dyan muna tayo pag natin. Dito ay magbibigay muna may buo na ako. Mayroon na akong buong may buo na akong pero ayoko muna magbigay siyempre. May mga bagay kasi na hindi muna sinasabi. May mga bagay kasi na sinasabi. Sorry, alam muna to. Ipagpalagay nyo muna na kay Banat Bay lang galing to at sa ibang vlogger na sinasabi isang malaking religion na naghahanda. At may picture pa. Ayun, nakita niyo yung picture na binilugan niya. No? Kung gusto niyo malaman, tanong niyo na lang kay Banat Bay kung ano ibig sabihin niya, no? Pero ako may alam ako. 'Di ba? Pero siyempre, yung alam ko hindi naman siguro kapantay ng kaalaman nila, 'di ba? Maari alam ko baka haka-haka lang din, 'di ba? Kaya ayoko sabihin, no? O ayan, si Banat Bay na lang tanongin niyo kung ano niyo siya, kung matatanong niyo siya kung ano ibig sabihin niya. Pero nakakaalarma kasi kasabay nito, hindi sa akin 'to ha. Baka sabihin niyo ako yung nag-iimbento. Ayan, tanongin niyo tong page na 'to. At sabihin nyo, ano ba siya sabi mo? At sabihin nyo kay Ping, kung totoo yung siya sabi niya. Di ba? Pero, magbasa tayo ng ilang komento, mga ilan lang, nakakatakot naman. Masaling lang naman, mapaapulan yan, maraming pangmaleta matitira. Lumikha ang lahat ng takot upang makalaya mula sa kahiyan. Ang AAP ay dapat magpatupad ng konstitusyon at batas. Hindi nila dapat suportahan ng mga taong. Hindi, ito lang payo ko sa mga hindi lang AAP. Sa lahat ng pinapasahod ng taong bayan. Doon kayo sa totoo. Doon kayo sa totoo. Alam natin ang chip natin ng presidente, ang pinusunod natin yung mga nakakataas sa inyo, mga hepe nyo, mayor. Ang chip nyo ay pag sa LGU naman, ang pinakaboss nyo ang mayor, yeah? Ang pinakaboss nyo sa national ang presidente. Kung may nakikita na kayo, ito lang sana gumising mula sa mga magulang, nanay, inihimo ko ang puso nyo. Baka may mga anak kayo na nasa gobyerno o pulisman o sundalo. Maganda na po syempre, yung payong maganda. Kung meron man kayo nakikita na kaano man sa gobyerno, manindigan kayo sa tama. Opo. Hindi panahon ngayon na para kampihan kung sino.
kung sino yung mali kasi doon tayo nakikinabang o ano hindi na po. Ito po panahon na kung saan ang bayan ay makikinabang lahat. Opo, hindi ko siya sabi dito sundalo lang o pulis dito lahat to. Lahat ng na kung saan sumasahod sa tax ng gobyerno, ng taong bayan ang nagpapasahod. Lahat tayo makisama. Katulad ako, kamukha ko. Nung nagtatrabaho ako sa City Hall, nanindigan ako eh. May nakita akong korupsyon doon sa pagtatrabahuan ko. Hindi ko alam kung hanggang taas yung korupsyon kasi pinipirma, may signatory. May signator sila. Ibig sabihin, may kakaunting korupsyon doon sa opisina ng aking pinasukan. No? May nakita ako na hindi maganda sa gobyerno. Na ito ay malaki-laki pera din eh. Pinag-usapan, 30 million. Malaki na yun eh. Pag sa ano eh. Ngayon, wala naman akong matibay na parang konkretong ebidensya. Pero, narinig ko, nakita ko. Talagang meron. Nagsalita ako. Hindi ako papayag. Ang kapalit nun, ano kung tanggalin niyo ako? At least mabubulgar ko kayo. Oh, gano'n nangyari ho. Tinanggal nila ako, nabulgar ko naman. 'Di ba? Ibig sabihin, manindigan tayo. Pero kung marami sama-sama, hindi ka naman tatanggalin yan eh. Sama-sama tayo manindigan. Hindi para hindi kaguluhan hindi para pag-aalsa, hindi to hindi iba. Wag 'yon, bawal 'yon, masama 'yon. 'Di ba? Ito lang tayo ay manindigan tayo na pag may nakita tayong mali, 'di ba sabi niya sa panunumpa, hindi ko papayagan. Di pa manunumpa ka sa watawat ng Pilipinas pag nagka-flag ceremony kasi sinasabi yan na magsasalita ako sa katiwalian, laban sa katiwalian. Yun ang sabi ko, manindigan tayo. Huwag natin palagpasin yun. Di ba? Magsalita tayo. Nasa demokrasyang bansa tayo eh. Di ba? Huwag kayo matakot. Di ba? Kung marami naman, ba't matatakot kayo? Kung marami naman kayo sasalita, ba't matatakot kayo? Di ba? Pero hindi kaguluhan naman yun. Okay, eto po tayo, dumako po tayo dito. Yan, pinahaging ko lang po sa inyo yan. Kayo na po ang bahala dito sa kay sabi ni Banat Bay. Isang malaking religion naghahanda sa isang revolusyon. Ang narinig ko sa kanya, revolusyon, prayer rally. Prayer rally. Di ba? Yun. Hindi naman niya, kaya may question mark yan hindi naman talaga revolusyon niya. Revolusyon ng pananampalataya. Parang ganun siya sabi niya. Pero, meron talaga kasi may mga picture na nakita. Ayun, nakita yung sa taas. May nagpaghahanda na ika nga. Hindi ko, alam ko yan, pero ayoko munang pangunahan. No? Ang ganyan mo tayo muna. Pero, painggan mo natin si Senator Rodante Marcoleta. Ito siya nagsabi niya, ulitin ko nagbabala na may namumuo umanong malalim na pagkadismaya sa armed forces. Ulitin ko, batay sa impormasyon na tanggap namin, bagamat hindi pagganap ang beripikado at papaunang datos pa lamang, ang antas ng pagkadismaya sa loob ng sandatang lakas ay umabot na hanggang sa mga batalyon at regional levels. Kayo po ang ano niyan. Diba? Ito, painggan na po natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang anunsyo na nakakakilabot di at talaga marami. Dito matutukoy talaga na kung yung nagsasalita walang alam, sa nag-aalam-alaman lang o sa nagtatakip-takipan lang. Di ba? Katulad ng iba dyan, sila Pinky, sila One Bull. Si One Bull pa nagsasalita si One Bull, parang comedy lagi, Ang layo sa katotohanan ng pinagsasabi niya, yung mga dalawang tulpo naman, pa nagsalita, akala mo nandun pa siya sa pagiging radio announcer nila. Totoo lang. Totoo, magsalita, biri mo, tatawag niya sa ex-marine, kargador. Hindi natin minamalit ang kargador. Pero kung tawagin mo silang kargador, di ba? Totoo naman. Kargador ng Kargador ng maleta. di ba? Nasabi, nito hong binabanggit ninyo na retired Supreme Court Associate Justice na ito ang lagi niya. Isa pa yan yung retire na yan Yan nagpapakagulo sa sambayan ng Pilipino Yan isa sa mga dahilan kung ba't nagkakahati-hati ang sambayan ng Pilipino dahil sa pinagsasabi ng retire na yan. Yan ang nagkahati-hati sa sambayan ng Pilipino. Iba paniniwala niyan Ang paniniwala niya siya pinakamagaling At yun sa pagiging pinakamagaling niya, palpak naman, di ba? Kaya wala may dudulot di ba? Opo, ipinamamarali niya siya. Tama, puro bunga nga lang yon. Yung sasabi ko, yung justice na yon, ewan ko, justice ba yun? Puro bunga nga lang alam nun Tamo, anong nangyari? Naagaw ba nila ang China? Lumala lalo tensyon. Di ba? Sabi niya, buti pa si Senator Marcoleta, may diplomasya sa China hindi malala ang sitwasyon. Pag sila nagsalita, malala ang sitwasyon. Yun ang matalino sa kanila. Ito nga, kasi nga, ang pinipilit nila dahil nga
nawawala si Senator Bato, nagtatago, at yung isa naman ay pansamantalang nakapiit dahil nga sa kasong ipinataw sa kanya, sinasabi niya, automatic yung dalawa naaalis doon sa basis ng determination ng quorum. Okay. Kaya kapag ka sinang-ayunan mo yung kanyang proposition, ang panggagalingan na lang ng quorum, parang ang denominator ni Kuya Benny, 22 na lang. 22 na lang. So kapag ka 22, pwede ng 11 ang quorum. Tama. Kung 12 yung ginawa nila nung mga Hindi, alam mo, ang magulo na to, hindi na maayos to. Kaya bigla ko naalala talaga eh. Nakakamiss talaga ang rally, no? Kaya, ito masingit ko na, pasensya na kayo namimiss ko talaga mag-rally. Namimiss ko. Saka ito, nahihiwagaan ako dito. Di mo ba? Totoo lang. Totoo lang. magkasama namin, Opo. okay na yun. Ano sa sabi niya. araw? Ano sa linggo pala? Hindi ko nga maintindihan mo kung bakit ganitong magbigay na ng opinion nitong taong ito na siya pa naman nagsasabi sa sarili niya, siya ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Pinakamataling ata ito. Actually, yan gusto niyang magpa-appoint sa International Criminal Court eh. Nag-appreciate. Oo, di ba? Nagkukos ng gulo sa Pilipinas para lang sa paghihigante sa mga Duterte. Hindi pa kinabang na sambayan ng Pilipino. Pag ang isang tao na matalino, na alam niyang matalino siya at paniniwala matalino siya, ng maraming pingtawa, dapat yung ikikilos mo, ikabibenepisyo ng maraming tao, hindi yung ikabibenepisyo ng mga nakaaway ng mga Duterte. Hindi, pupunta ka sa ICC, makikipag-coordinate ka, tapos sabihin mo yung away China, away kapitbahay lang. Pinagbubukod-bukod mo mga Pilipino. Hindi ka matalino. Bakit? Napag-aaway-aaway mo sa bayan ng Pilipino eh. Kung ikaw matalino, gagawa ka ng hakbang, hindi lang para sa inyo, hindi para sa sarili mo, o para sa mga Duterte lang. Gagawa ka ng malaking hakbang para ang lahat makikinabang. Tama? Vlogger lang ako, pero naisip ko yan. Siya, hindi ko alam kung anong tinapos niya eh. Di ba? Kilala niyo na kung sino yun. Nabalitaan ko lang kasi meron siyang meron siyang idol doon eh. Ang pangalan ng idol niya doon ay parang Justice Jackson. Kaya palagi siyang ganun eh. Palagi siyang nagko-comment sa West Philippine Sea, mga ganyan. Ay, mga Baka nga naman makuha ng international news, baka mapasa ng mga taga-ICC. Ito yung kanyang mga pinagbabasihan. Halimbawa, pinagbabasihan yung Section 13 ng Republic Act 3019 na sinasabi, any incumbent public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act or the revised penal code for any offense involving fraud upon government or public funds or property spending in court shall be suspended from office. Yun ang isa sa kanyang pinagbabasihan. Okay, Pagkatapos, sinasite yung Section 5, Republic Act 7080, ito yung plunder law. Any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act in whatever stage or of execution and mode of participation is pending in court shall be suspended from office. So itong opo. hindi ayaw niyang tanggapin na pagka suspended from office, hindi ibig sabihin natatanggal ka na. Nasuspindi ka lang bilang senador pero hindi ka natatanggal na senador. Anong katunayan na tama yung aking interpretasyon? Ito kailangan basahin niya yung kaso ni Severino Paredes Jr. versus Sandigan Bayan, 1995 case ito. Opo. Sinasabi rito, suspension under Section 16, 3, Article 6 of the Constitution and the rules of the House of Representatives is a penalty. Whereas suspension under RA 3019 is not a penalty but a preliminary preventive measure. Okay. So dinistinggi niya rito yung penalty at saka yung preventive measure, no? Ngayon, kapag binasa mo pa yung Albino versus Comelec 2009, ito ang sinasabi. An official under preventive suspension is barred from performing the function of his office and does not receive salary in the meanwhile, but does not vacate and lose title to his office. Opo. Such temporary incapacity does not interrupt an elective official's term of office. Ibig sabihin,
Senador pa rin siya, Kuya Benny. Oo. Tuloy lang. Kaya lang para lang bakliin, no? Para lamang... Hindi kasi malapit na. Alam nyo, ito lang. Tayo mga vlogger lang, nanonood lang sa TV, mga kapitbahay dyan, alam natin kung ano nangyayari sa taas at sa baba. Alam natin, hindi lang sa balita, kundi sa mga impormasyon na napagsama-sama natin. Tayo kasi may budhi tayo may konsensya tayo Alam natin kung paano humatol ng tama at mali. Tama? Nararamdaman natin kung tama ba yung nangyayari pa o hindi na. Tama pa ba to? O tama lang to kasi pabor sa akin. Pabor sa gusto ko o sa gusto ng aking politiko. Di ba? May ganyan Yung isang araw gigising ka na lang, malalaman mo, ay ganun pala. Kaya dito, sa sitwasyong ito ay pangtatakip lang sa lahat ito. Ang katunayan dito, takot at takot talaga sila sa flood control. Wala nang iba. Wala nang iba pa doon kundi sa flood control na to. Yun lang ang kanilang pitatakpan. Linlangin na naman ng mga tao, dayain. Oho. Dahil nga kinakailangan niya bigyan ng legal support kahit na mali na kahit na 12, pipilitin nilang ganun naka-PET nga yung isa Oo nga, suspended lang ang kanyang, ang kanyang right para ma-exercise niya yung kanyang mandato. Opo. Pero hindi ibig sabihin nito, tinatanggal mo yung kanyang status bilang isang senador ng bansa. Oho. Sa kaya ang basis, 24 pa rin. Huwag ninyong ipipilit yun. Nananatili siyang senador. Nananatili yung 24. Ngayon, kung halimbawa, nilalayo ng mga pangyayari, nahuli si Senator Bato. Ayan, opo. Alam mo naman, Kuya Benny, kapag nahuli ba si Senator Bato, saan siya dadalhin? Sa dahig. Dahig na yan. Nakita mo naman. Diretso. Ngayon, yung pagka-dehig, malayo na sa bansa natin. Oo, nasa labas na. Wala nang jurisdiction. Wala na jurisdiction. Wala na. Kaya yung tinatawag na coercive power o ng coercive Senado. jurisdiction ng Senado. Kaya ngayon pag senador di ba? Senador ka si Marcoleta. Pag pumunta siya sa Japan, sasabihin niya, oy, senador ako, sundin mo ako. Hindi ka na senador Di ba? Wala ka na, sa Japan ka na Hindi ka senador, hindi ka nasakop ng Japan. Alam nga naman, i-recognize ka pa ng Japan na senador ka. Hindi na. Kaya doon papasok yung Abilino versus Cuenco na sinasabi nila. Na kapag ang isang senador nasa ibang bansa na, dito 24 senador, ang isang senador nasa ibang bansa na, di 23 na lang. So hati mo yun. Ang magiging pasya nun, ang majority nun, 12 na lang. Tama? So pwede yun sa mag-quorum ng 12. Mapalitan nun ng deliberato. Ngayon, nasan ba yung dalawa? Nasa kulungan, yung isa nasa nagtatago. Si Bato. Yung ba nasa jurisdiction natin? Nasa jurisdiction natin. Ito mahirap. Ito mahirap. Baka sabihin nila si Bato nakalabas na ng bansa. Kahit hindi naman. Para lang mabuo yung tatawag na Abilino Cuenco. Tuso yung mga yan para palabasin si Bato. Kaso hindi. Magkakaroon departure yung, di ba may departure order Ibig sabihin, natakasan kayo. Di ba? Pautakan lang to nangyayari ngayon Ito kasi, kung saan, takipan talaga to. Si Marcoleta tatakpan, ikaan niya may insertion si Marcoleta, may Cabral 500 million. Ikaan niya, asawa niya, may tumanggap kay Mike na 75 million. Ano? Ba't nagsisimula siya ng investigasyon kung talagang may kaso siya? Iniimbento lang nila yon. Di ba? Pero di ba, malapit na. Malapit na ang paghuhukom. Malapit na ang araw ng paghuhukom. Teka lang, hintay lang kayo. Teka lang. Nakakamiss Talaga may namimiss ako. Hindi ko alam kung ano yung namimiss ko Ayoko madulas Ayoko May namimiss ako May namimiss ako talaga Pero, ang gagawin ko na lang siguro, maghintay. Napuputol na yun. Nawawala sa kanya. Di 23. Opo. Pwede na yung 12. Yan ang gusto nilang panindigan. Oho. Yan ang gusto nilang panindigan. Ayaw nilang maghintay. Alam ko naman, makukuha naman nila nito dyan Ganun mo ba? Sa malaot madali, Pwede ko wag. makukuha naman nila ito Oho. Pero sana man lang, daanan naman nila, kumbaga sa nanliligaw, Kuya Benny. Oho. Ikaw ba, Kuya Benny, kasi maganda ka lalaki. Si Kuya Benny po nililigawan Sa dami ng nililigawan mo, minsan ikaw ang nililigawan. Oo. Dadaanin mo naman sa magandang pakikiusap. Oo naman. Ang totoo niyan, hindi lang yung dalagang nililigawan mo ang pinakikisamahan mo ng mabuti.
pati mga parientes niya. Kamag-anak, kamag-anak, pamilya. Oo naman po. At sabi nga, Hindi mo kasambahay nga eh. si Kuya Benny, di ko makalimutan yung salita niya. Ah. You have to put your best foot forward. Oo. Tirada niya ganyan. Tama naman yan eh. Oo. Paano mo masusungkit naman yung babaeng Yung kanyang matamis na oo. nilulunggati mo? Oo. Ang lalim nito eh. Kumbaga Yung salita niya kasi kaya, paprasuhin mo. paprasuhin mo ba? Hindi pwede ho. Ikaw usapin mo yung mga miyembro, mapaniwala mo silang lahat. Oo. Hindi yung ganito na brasuhan naman. Kaya ang banggit namin, power grab naman. Huwag naman ganon. What shortcut? Huwag shortcut, huwag mo i-abbreviate. Ipipilit mo yung 12. Sino maniniwala sa'yo kung di yun lamang gusto mandaya? Pero sa, Samantala, sa kasalukuyang nagaganap ngayon sa Senado, ano pa ho kaya yung nakikita natin na sinasabi na ang huling maaring hatungan nito yung Korte Suprema na, no? Yung grupo po ng Cayetano wala po bang Hindi, Hakbang na ganon? nag-suggest ng Korte Suprema yung dating presidente ng Senado, yung kaibigan ni Jen. Sino po yan? Yung kaibigan mo taga Iloilo. Si Franklin Delon. Yes, diba? Kagad niya. Kasi madwa ko yan mo eh. Oh, di ba? Opo, kababayan ko yan. Opo. Baligtad eh. Nag-power grab kayo, alam mo namang illegal ang ginawa mo. Power grab yan. Biruin mo, nagmadali ka. Nagmadali kang agawin ng Senate. Ginawa nyo na yan, di ba, na una kay Senator Marcoleta? Inagaw nyo, nagkudita kayo. Okay lang, di ba? Si Cheese, pinalitan nyo si Cheese. Ngayon, ginawa nyo na naman. Nagkukumahog sila eh. Oo, nagkukumahog sila. Na talaga ayaw nila magkaroon ng investigasyon sa makontrol nila. Tignan mo ngayon, ang daming dahilan. Kaya daw lumindol sa Mindanao sasabihin nila itigil mo na ang hearing. Hindi, di ba? Okay. Kakampihan pa ng mga ibang vlogger yan. Si Alan Cayetano, wala siyang dapat gawin kasi siya yung legal eh. Legal eh. Bakit si Alan Cayetano ang pupunta sa Korte Suprema? Kayo pumunta sa Korte Suprema, patunayan ninyo. Bakit di kayo pumunta? Di ba si Sherwin gusto pumunta sa Korte Suprema para magdulog yung ba't ayaw niyo pumunta? Bakit? Kasi baka mabaliguan kayo ng batas. Nasa inyo kasi puro kwento lang, ha? Pinagpapaniwala ka diyan kala Pinky Kalawan Bull. Diyan kala Kiko Machi, nagpapaniwala ka diyan sa mga 'yan. 'Di ba? Wala namang batas pinagsasabi naman. Si Pinky ba nagseta ba na batas 'yan? Sasabihin nasa Constitution, wala. Puro lang siya haka-haka. 'Di ba? Lang, totoo. Na ang ginawa niyo ito totoo. Alan Cayetano doesn't have to do anything. Kasi nananatili siya doon sa paniwala at doon sa aming pinagsama-samang paninindigan, ikaw pa rin ang Senate President. Unang-una, hindi nga sila nakapag-elect ng Senate President eh. Kaya kanina, balik-balikan natin. Nagawa nyo nang i-elect yung tatlo eh. Pro tempore, secretary, tsaka sergeant at arms. Kung inaakala ninyo na yung ginawa nyong pag-elect sa Secretary, Sergeant at Arms, at saka President pro tempore ay talagang valid na valid, kagaya ng sinasabi ng inyong tagapanalig na napakaraming mga dekano ng lahat ng mga law schools. Ba't hindi nyo nagawang i-elect yung Senate President? Hindi, totoo lang yun. Hindi nila nagawang i-elect yung Senate President nila. At sabi ni Erwin, kilala pang Senate President si Alan Cayetano. Tapos kalaunan, maya-maya konti, bago magdilim, sasabihin nyo, ang Senate President na si Chuin, wow! Ano yun? Ibig sabihin, hindi nyo alam ginawa nung umpisa? Yung ginawa nyo, hindi nyo alam? Tapos kalaunan, nalaman nyo na? Gumawa pa kayo ng isang kamalian na yung President pro tempore, ginawa ninyong acting President. Senate President. Gaano? ang mga Pilipino, Kuya Benny, maniwala ka sa akin, nakakapag-analyze yan. Yung logic na lamang po, yung lohika na lang, ang sundan po ninyo, hindi po kayo mamamali dyan. At ngayon, pinipilit po nila na mag-resign. Isipin mo, dati kang Senate President. Dalawa yata o tatlong naging Senate President. Mag-resign ka na lang, sabi. Kapag pinagre-resign mo ang isang tao, Kuya Benny, siya pa rin, di ba? Ay, siyempre
Ibig sabihin, meron siyang pwesto Meron siyang pwesto. na pagre-resignan. Hindi mo siya pwedeng pag-resign. Kung hindi siya... Kung wala na siya, Kung kung hindi na hindi siya- mo na siya kinikilala. Mm. Oo, yan ang lohika po. Yan po yung madali pong isipin yan, mga kababayan. Huwag na po kayong palilin lang doon sa mga nagsasabing sila na po ang pinakamagaling na abogado sa kanila na po yun. Bigay na po ninyo sa kanila yun. Pero nung isang, para kayo naman, kahapon nata, linggo o sabado, naglabas din po ng kanyang official statement si Senadora Loren Ligarda na nagsasabing yung pagiging Senate President pro tempore ay hindi rin pwedeng mapalitan kasi kulang, Tama diba? siya. Kulang pa rin po sa numero eh. Tama siya. At saka yung Blue Ribbon, hindi nila nakuha yun. Oho. Kasi nung gumawa nga sila ng aksyon na ganun, Opo. 12 lang sila. Kung 13 sila, sabi ko nga sa'yo, May quorum. may quorum, Oho. yung pagpapalit ng chairman, Kuya Benny, malaya at legal nilang nagawa. Ganito na kasimple lang yan, papaunawa ko sa inyo. Di ba gustong-gusto nila dalhin si Bato sa dahig? Di ba? Pumunta ka na Bato. Kasi may plano na sila na magkaroon ng quorum. Pag si Bato nadala sa dahig nung panahon na yon, wala na talaga, mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Tsak na tsak yan. Kasi bakit? Doon gagana ngayon ang Abilino versus Cuenco. Na kung saan, 23 senador na lang, yung isa nasa ibang bansa na dadali na Ngayon, ang majority ng 23 is 12 talaga. Wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa doon. Ngayon, pinupush nila yon. Pero ngayon, hindi nahuli si Bato. Nabigo sila. Ipipilit nyo pa rin yung 12 is quorum, is majority. Sa madaling salita, bakit nyo pinilit nung si Bato dalhin sa dahig? Pwede naman pala gumawa na kayong quorum ng 12 ngayon. Bakit? Kasi alam nyo, hindi po pwede yan. Pinipilit nyo lang talaga na pwede yung 12 na yan. Bakit? Kasi tarantan-taranta na kayo. Siguro sa isip nila, sabi nila, bahala na to. Ano mangyayari nito? Huwag lang magkabukingan. Kasi wala naman silang pakialam talaga kahit mabuking si yung mastermind Wala silang pakialam. Ang mahirap dito, kasangkot pala sila ng mastermind. Totoo lang. Totoo lang. Gawa po nila. Oo. Yun ang dahilan kung bakit naman yung 3 araw na natitira na yon, ginamit namin yung legislative strategy Oho. na ibinibigay naman ng saligang batas. Kasi Pinapaintulutan pa rin sa laging kung batas pumunta yun. kami ng June 1, Opo. tapos na si Alan Cayetano. Lalagpas kayo ng 13 pag nagkataon. Oo. Di ba? May quorum. O halimbawa, hindi kami pumunta ng June 1. Oho. Pumunta kami June 2. Oho. Patay din. Oo. Di ba? Oo. O June 3, ganun din ang mangyayari. Kasi 10 lang kayo. Malaya Oo. at legal nilang mailulugso si Alan Peter. Cayetano. Kapag ka Ngayon, kapag talo kayo. nagkaganon, yung in-announce namin June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, Oho. hindi na matutupad kahit kailan. Ayun. Yun ang pinrotect namin, hindi yung sarili namin. Oho. Baka akala nila, yung sarili namin ang pinoproteksyonan namin. Hindi po. Ang pinoproteksyonan namin, yung June 4 po na in-announce namin, na yun po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sapagkat yun po ang magiging daan para sa ganon, yung hinahanap po ninyong katotohanan Ay lumabas. ay lumabas. Opo. Hindi Di ba lahat naman tayo magsasabi, taas ang kamay dito gustong katotohanan. Lahat magtataas ng kamay bakit galit na galit kayo na may lumabas na katotohanan? Ayaw nyo. O hindi naman natin sinasabi yung 18 malis katotohanan pa. Pero paupo pa lang 18 malis uupo pa lang sila. Ayaw na, di-discourage yun na sila. Ay, kanya, hindi totoo yan. Mag-iimbento lang yan. Ganun. Talaga ba? Malapit na ang araw ng paghuhukom. Malapit na. Figure of speech to. Basahin nyo, read between the line. Kaya may namimiss ako May namimiss talaga ako. Isa sa mga namimiss ko lang etong rally talaga. Nasa utak ko lagi to Namimiss ko lang yan kasi namimiss ko yung mga tao na grabe pag dyan ako talagang nabubusog ang puso ko sa inyo. Kasi may rally talagang sa dami, nawawala pagod ko sa tuwing maraming siyempre papakilala, papapicture, nakakawala po ng pagod. Yung bilang sa pagpapicture na lang, isa para sa akin ituturing kong pagsuporta sa aking mga sinasabi at binibigay sa inyong mga impormasyon at mga kaalaman, no? Natutuwa ang puso ko. Ibig sabihin, yun na lang, kumbaga, hindi ako nanghingi ng kapalit. Sabi nga nila, palakpakan mo lang ako, masaya na ako, sabi ng performer. 'Di ba? Dito, kamayan mo lang ako, nakilala mo lang ako, masayang-masaya na ako niyan, 'di ba? Kaya namimiss ko yung gano'n, pa nag-rally. Kaya dito,
Sasama ulit ako pag meron. Di ba? Po kami. Alam namin makukuha nila kung gusto nila makuha. Pero kailangan po namin proteksyonan yung June 4. Kaya po hindi kami dumating ng June 1, June 2, June 3. Para lang mapangatawanan po namin na mabuksan po namin Oh, yung June 4. kasi kung dumating sila ng June 1, magkakakorum papalitan sila ng liderato. Hindi sila pumasok, hindi nagkakorum. Natuloy ang June 4. Kaso, gumawa sila ng inventong quorum. Porke chichis pumunta sa kanila. 12 lang sila. Intindi, no? Antindi nila. Basang-basa yung galaw nila. Ito, nababasa nyo ba yung mangyayari ngayon? Alam nyo, mababasa nyo? Hindi nyo mababasa. Pero ako, nababasa ko na. Ayokong sabihin muna. Ayoko munang sabihin. Napagdinig sa Blue Ribbon Committee. At naisa katuparan nga. Naisa katuparan naman, kahit na napakahirap ng Tama. dinaanan namin. Tama na. Grabe na ginagawa ng mastermind na yan. Grabe na po. Parusa sa mga OFW, parusa sa mga mahihirap, parusa sa lahat ng tao sa bayan ng Pilipino. Lumilindol Ito sisihin ko lumilindol dahil sa kasalanan nila Totoo yan. Oo. Galit ang Panginoon. Ang lindol kasi galit ng Panginoon yan Tandaan yan Natural disaster yan, pero galit ng Panginoon yan. Siya may control niyan. Kaya niyang palindulin yan, kaya niyang pahintuin kagad yan. Anytime. Kaya nga niyang gunawin ng mundo sa isang iglap lang Kaya niyang tuyuin ang dagat Pag sinabi niya matuyo ang dagat, patutuyo nung panahon sinabi kay Moises mahawi ang dagat, nahawi Sabi ni Moises lahat kaya niya, kayang gawin niya. 'Di ba? Walang imposible sa magagawa ng Panginoon Diyos, 'di ba? Kaya ibig sabihin galit niya nangyayari ngayon 'di ba? Kaya magising na kayo mga kababayan. Magising kayo sa katwiran. Oo. Na alam niyo kung ano yung tama't mali nangyayari ngayon, 'di ba? Kayo mga nakaupo. Sabi ko nga ng mga nakakarinig, maawa na kayo sa bayan ng Pilipino. Naghihingalo na po. Wag sa mga DDS, wag sa mga kulay, sa mga ordinaryong tao na talaga apektado nila, na para mo sila na lang may kapangyarihan. Sila na lang may nagsalita, kukulong nila. Pag may nagsalita, kakasuhan nila. Di ba, tatakutin nila. Sila na lang lagi Si Marcoleta, kakasuhan nila. Mga lumabas na investigasyon, kakasuhan nila. Wala na nangyayari. Yeah. Daming challenges. Maging sa online, doon sa mismong opisina. Pati nga yung Blue Ribbon Committee mismo na siyang backup namin. Isipin mo naman din ang Blue Ribbon Committee sa marami ng panahon na nagdaan. Sinasabi ko nga sa'yo, ito lamang ang committee na talagang meron siyang separate na logo. Ang Senate of the Philippines, alam niyo merong logo. Yes. Pero ito lamang ang committee. Kasi maraming committee sa sa Senate. Ito lamang ang committee na meron siyang separate na logo, separate from the Senate of the Philippines. Totoo. Ganun siya kahalaga. Akalain mo wala sila doon? Yung mga tao, secretariat, wala lahat. Wala. Naguguluhan nga raw talaga yung mga empleyado. At nagsalita na rin nga yung sila ng official statement. Ang mga empleyado ng Senado. Pero ang dinig po namin, nagkaroon daw po ng pagpupulong kanina sa pagitan ng Gatchalian Black tsaka yung mga empleyado. Paano naman ho yung katayuan ng Cayetano Black dito sa pagmi-meeting na ito ng mga empleyado? Kawawa naman sila, kumikilos yung mga one bull na to, itong Bendalo Group na to, kumikilos sila, batay lang sa mangyayari sa maiksing panahon. Nakakaunting panahon na lang. Hindi nila iniisip, paano pag bumaba yung amo nila? O matapos na termino, matapos ang termino, saan kayo pupulutin? Pababayaan nyo gaya taong bayan sa inyo? Di ba? Dapat, mali man ang ginawa nyo o tama, gumawa kayo ng tama para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan mapagpatawad Lalo hindi naman siya ginawa ng mali Di ba? Sa bayan lang kayo nagkamali Bumawi kayo, hindi kayo puro sorry. So sorry ka? Sorry. Hindi mo naman ginagawa. Baliwala yan, sorry. Sa bunganga lang yan. Nag-uusap sila, di ba? Hindi pa natin alam kung anong pinag-usapan nila. So yung pag-uusap naman po ngayon, hinihintay naman natin yung resulta ng pag-uusap. Basta talaga po, sa susunod na Webes, kami naman ang magpapatawag ng Blue Ribbon Committee. Meron pong bago. Bakit? Hindi naman. Hindi daw ata tuloy ang Blue Ribbon na yak. Hindi pa sigurado. May legal Kaya nga po. So, yun ang bago ngayon. Sa Webes,
Kakaroon na naman ng Ang alam hearing. ko, dahil nag-uusap-usap sila, di nga lang ako nakarating dahil Opo. nga dito ako Sa nagpunta. programa tayo. Oo. Pero, ang pinag-usapan, kailangan maglabas sila ng notice sa araw na to sapagkat 3 days eh. matutuloy ang susunod na hearing ng tunay at legitimate at legal na Blue Ribbon Committee sa Huwebes. Si Marcoleta nagsalita niya na, wala na magagawa kayo. Oo. So meron na po kayong idea kung sino-sino ang padadala ng mga notices, Sen? Meron. Tamo sila pa nagsalita ng asar. Si Rapi sa salita, kargador daw. Si Tulpo kukwelyuhan. Si Pinky sabi live selling. Nagla-live si Cayetano. Puro sila nang-aasar na lang eh. Para mga vlogger nang-aasar na lang. Inaasar na lang si Marcoleta Piluca, Kawatano, lahat nila inaasar nila. Kasi hindi sila makausad sa katwiran. Handa mo yan. Kapag ang isang tao hindi makausad sa katwiran, mang-aasar na lang. Ganun po. Mm. Ipupush nyo ba yung kaya no? Kasi di ba nung nakaraan ay inimbitahan dapat si dating Speaker Martin pero hindi dumalo. Eh, pupus pa rin namin yun Pupus kasi pa rin. mali yung sagot ng House of Representatives. Opo. Yung mga representante po ng Ombudsman, DOJ, etc. Nagtataka nga ako bakit pagka silang pinatawag mo, ayaw Ayun na po, nilang nandun pumunta. Di ba? Oo. Pagka sila ang tumawag, yung illegal, pumupunta sila. Di ba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Abang-abangan natin, ha? O, hindi ulitin ko, ha? Baka sabihin nyo sa akin galing to, ha? O, wala akong binabanggit dyan, wala akong kinalaman dyan, ha? Wala akong kinalaman dyan. Isang malaking religion, naghahanda na. Tapos, kaalinsabay. Hindi naman talaga saktong sabay na sabay. Sabay lang sa panahon ngayon na sinasabi ni Pinky na, si Pinky may sabi na to, hindi ako, ayan, Ping, nagbabala na may namumunong umanong malalim na pagkadismaya sa armed forces. Hindi natin alam kung nambablap lang siya dito o totoo. Pero ipagpalagay natin totoo, talaga nakakaano to. At talaga masasabi natin, sana gumising ang sambayan ng Pilipino na makita ano mali. At sana, kampiyan sana ng nakakarami, lalo mga nakaupo sa gobyerno at sumasahod sila ayon sa tax ng bayan, ay kampiyan nila kung ano yung tama. At ang tama, yung taong bayan, ang nakakarami. Diba? Okay, maraming salamat. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang makabuluhan. Talakay na naman ang aking hinatid sa inyo. Talagang lesson learned. Marami kayong natututunan na naman. Ingat lagi kayo. Senator Marcoleta, ingat lagi po kayo. Lalo ngayon sa panahon ngayon, hindi po ordinaryo. Nagiging ordinaryo lang kasi paulit-ulit na nangyayari. Pero kakaiba nangyayari ngayon. Iba na po talaga. No? Talagang alarma na. Hindi na to. Hinog na. Hinog na ang nangyayari ngayon. No? Okay, salamat po na marami. Paalam sa inyong lahat.